natin ito ay salita ni Peter. Ito po ay sulat ni Peter at ito ay encouragement ni Peter sa mga Kristiyano, no, sa mga persecuted Christians. Now, kaya makikita niyo rito sa 1 Peter, nandiyan binasa natin 1 Peter chapter 2 in verse number 2. Ang sabi diyan is grow as a babes in Christ, as newborn. As a newborn babes desire the sincere milk. It is a command to desire. You see, if you're a newborn babes, you've got to desire the sincere milk, the true milk. You see, yung purong gatas, ibig sabihin niya, the pure word of God, referring to the pure word of God. You see, now, why? Because that ye may grow thereby. There is a reason why you need to desire. You see, again, sinulat ito ni Peter sa mga persecuted. And then, in order for, kasi pag bagong Kristiyano, marami sa inyo rito, marami tayong kalaban eh. Pagka bagong Kristiyano, nandiyan yung temptation, papasok pa yung persecution. You see, may temptation na, may persecution pa. Right. Now, think about it, how you will survive. It's not easy to survive. Hindi madali mag-survive pagka gano'n ang kalaban mo. Pagka ikaw may temptation na, sabi nga kayo ng ating kapatid kanina, grabe, you have to, you know? So, kinakailangan, haharapin mo yun, lalabanan mo yun eh. Pero how about the persecution? Maaaring, you know, may mga Kristiyano na nakasurvive sa temptation, pero hindi nakasurvive sa persecution. May mga Kristiyano na nakasurvive sa persecution, pero hindi nakasurvive sa temptation. See? Now, so makikita natin dito, na nandito yung magandang encouragement ni Peter kung paano isang Kristiyano magpapatuloy at matatapos niya talaga yung takbuhin na binigay sa kanya ng Panginoon. Notice in chapter 3 na naman of the book of 2 Peter, or bago yan, bago dyan sa 2 Peter, chapter 3, sa chapter 1, meron ditong encouragement si Peter, na ang sabi niya, binanggit niya rin chapter 1, and then sa verse number 5, sabi ni Peter dyan, and beside this, giving all diligence. Then what is the first word after that? After diligence? Add. Add. Because growing is increasing. If you grow, you increase. You see? It means you add something. You see? You add something. Listen, if you want to grow, you've got to add something. You see? Ganun lang yan, mga kapatid. Hindi ka pwede magpapatuloy kung hindi ka you know, for example, habang naglalakad, nandito ako ngayon. Kung hindi ko dadagdagan na hakbang to, hindi ako magpo-forward. See? So kung nakatigil lang akong gano'n, kahit na sabihin ko, I want to grow, I want to grow, I want to grow. Hanggang dyan ka na lang. Hanggang dyan ka na lang. Pero kinakailangan humakbang ka ng isa. So that's why growing is adding. You have to put something. It means you're increasing. See? So, ito sinabi ni Peter, in order to survive, you've got to put this. Beside all this, add. You see? To survive. Hindi madali. Kaya, makikita nyo, sa ating pag-aaral namin, just three things. I'm going to present you three important things about growth. You see? Now, so makikita nyo na tayo bilang isang Kristiyano, sinasabi ni Peter sa kanila, pagka ka na-persecute, mabalad ka at matuwa ka, kung ikaw ay pinipersecute bilang isang Kristiyano. Kung ikaw ay nagsasuffer, and if you are suffering, if you want to suffer, you suffer as a Christian, and not as a thief, not as an ordinary, not as an unbeliever suffer. You see, we must live differently in this present wicked world. Yan ang encouragement ni Peter. Alam nyo, tayo po ay kakaiba sapagkat tayo'y nakita nilang kakaiba. See? Let me say this again. We have become strangers because we have become strange. Simple as that. Pag inisip po natin yung mga ganyan, yung values natin sa buhay natin, yung lifestyle natin sa buhay natin, yung ating priorities are radically different, no, from the surroundings na nasa paligid po natin. Kakaiba na yan. Kaya kanina narinig natin, tama-tama yung patuto kanina, kakaiba. Siyempre, ganun yung buhay niya yung dati, ngayong Kristiyano na siya, kakaiba na siya.
na paano nangyari itong mga bagay na ito. Now, first of all, ang makikita natin dito na sinasabi ni Peter is this, about growth. So, first Peter, binasa ko sa inyo, o binasa natin kanina, desire the Word of God, the sincere milk of the Word, that you may grow thereby. So it is very important to grow. That's why you need to desire to grow. There must be a desire in you to grow. Now, in verse number 18, it is God is commanding us to grow in grace and in the knowledge. So growth is, in these passages, brethren, is a command. It is a command. But we must understand what kind of growth is this. This is an inward growth. This is an inward growth. Yung inward man ang mag-grow. You see? And the good thing about this growing, the inward growth, is it breeds an outward growth also. See? May makakasama eh. Hindi lamang yung loob. You see, pag nagkaroon ng grow yung loob, because the Word of God, it deals with our inward, spiritual, the man itself. It is not the body. Primarily, the Word of God do not deals with our physical, but it deals with the man. The man, the inner man, not the outward, not the physical. Because yung panlabas natin na anyo, madadamay na yan eh. Inevitable na yan eh. Kaya kinakailangan lumago muna yung nasa loob. So it is an inward. You see, the Bible says, if you can remember, in the book of Matthew chapter 4, verse number 4, ano sabi ng Biblia? When Jesus Christ was tempted by Satan, Satan was trying to tempt him about the material thing, about the physical food, about the material things. You see, pinakita sa kanya yung series, pinapagawa sa kanya tinapay, yung bato, pero sa mga Panginoon Kristo, man shall want, not live by what? Bread alone. Ang tao hindi nabubuhay sa pamagitan ng tinapay lamang. Bakit? Sapagkat there's something within. And that is the most important thing. The inner man. But by the what? Word of God that proceeded out of the mouth of God. You see, yun ang pinakamahalaga. Yun ang papasok. Yun ang kailangan natin. You see, bagamat, kita nyo, hinang-hina ang Panginoon Kristo because nasa katawan lupa siya, at siya ay nag-fasting or siya ay nag-fast. You see, mahina talaga sa physically. Pero kailanman, hindi ginusto ng Panginoon yung tinapay, kaya na gawin mana yun. In fact, hindi niya na kinakailangan bigyan ng bato ni Satanas para lamang siya magkaroon ng tinapay. Sabihin niya lamang, bang! Donut! Meron na. That's right. Diba? Yes. Bang! Sandwich! Yeah? Kung ano man. Yeah, bang! Tikoy! Yeah? Meron na. Hindi nila kinakailangan. Bakit sasabihin niya, oy, Satanas, hindi mo na panakalang gawin bato. Bato ko sa iyo yan. No, hindi na kinakailangan yan eh. Pero lang sabi ng Panginoon, no, that's not important. Physical food is not important. What is important is the Word of God. Because man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. You see? So yun ang mahalaga. Sinasabi ng Panginoon, bakit? Yun ang kailangan sa paglago natin. Tinapay, kapatid, hindi kailangan sa paglago natin spiritually. You see, that's why minsan pinapakain natin ang tao ng physical food kasi gusto natin siyang matuto sa Panginoon. Naubos na yung tinapay, wala pang nalutunan sa Panginoon. Naubos na yung kape, wala pang nalutunan. Pagkatapos ng kape, hinanapan ka na lasang kape, wala na kayong tinapay. O sige, inyo na lang ang simbahan nyo. Tapos na. Pinakain mo na lahat, tinulugan ka lang, pagkatapos ng preaching, wala kang natutunan. Kasi nasabi ko lang yan, baka kasi may natutulog eh. I hope naintindihan nyo. Alright. Now, so the Word of God, it says here, alright, desire the Word of God. Desire the Word of God. Why? Because it is very important for each of us, for the inward man to grow. Bakit? Habang nag-grow yung inward man, marami hong matadamay. In fact, separation or growing, when the inward man grows, then it breeds separation. Yan ang problema natin. Minsan yung iba, tinan nyo, nangangalap na, minsan pinipilit natin yung iba magbago.
Magbago ka na. Iwan mo muna yung sigarilyo. Kaya huli-huli sigarilyo mo. Kahapon. Hindi ka nagkarilyo. Okay. Na. Inom lang na inom. Kahapon. Alright. Okay. Alright. But anyway. Listen. Pinipilit natin yung tao. Magbago ka na. Huwag ka na uminom. Huwag ka na manigarilyo. Huwag ka na magsugal. Huwag ka na lalaki. Huwag ka na... You see, Franz, tigilan mo na. But, anyway, look, pinipilit natin magbago. But listen to me, hindi mo pwedeng hatakin physically ang tao para magbago. You've got to deal with the inward man in order for them to change. You gotta change the man. I mean, look, a Christian can pwede niya gayahin yung tao. Kaya nga maraming gumagaya sa atin eh. Kasi, nag-necktie, pero akala mo talaga kung sinong faithful na. Pag nakita niya yung preacher, wow, ganda na necktie niya. Ang ganda pala ng forma niya. Gayahin ko nga rin. Kinalingguan, parang preacher na rin. Bumili na ng malaking Bible. Pero pag uwi niya, tanggal yung coat, tanggal yung necktie, balik sa sigarilyo. See? Diba sabi ng Biblia, if you're going to go back to the book of Romans, chapter 12, let's turn to it. It's a familiar passage, brethren. Natatandaan nyo na. Amen. Romans chapter 12. Alright? Verse number 2 na tayo kaagad. And be not what? Conformed to this world. But be you what? Transformed by the what? Renewing of your mind. Now, there are two words here that are very important. Conforming and transforming. Conforming is, pwede kang mag-conform na parang save ka rin. Pwede mo kang mag-kunwari na parang ligtas ka rin. You see, we were listening to the testimony of Kat a while ago, the wife of brother Joseph, and man, she got a very good testimony. You've got to hear and listen to her testimony. You know what? She's teaching in Sunday school, and a lot of people there sitting, listening to her while she's teaching, they thought that she is safe. But she knew in herself, within her, that she is not saved. You understand what I'm talking about? Somebody can conform. You see, but the challenge here is we've got to be transformed. Kinakailangan ma-transform tayo. At ito yung problema natin. You see, tumanggap tayo sa Panginoong Kristo, nung tinanggap natin, ang bagal. Parang walang nangyayari. See, bakit hindi natin alam na kinakailangan pala tayong lumago? Ang alam lang natin is, hahawak na akong ng Biblia, pupunta na ako simbahan, basta siguro iwasan ko ng sigarilyo, iwasan ko ng alak, all right na ako. No, hindi ka pa all right. Ang kinakailangan mo, lumago ka rito sa salita ng Diyos. Because growing breeds separation. Kailan nagsisimula ang separation? Parang bata ho yan eh. Parang ipinanganak tayo. Nung ipinanganak tayo, mga kapatid, ilang taong ka na ngayon, Brad? 30? Akala ko kasi mo nasa 20s ka lang eh. Iba talaga kapag ang tao naka-pink. Pero natatandaan mo ba, Brad? Nung one year old ka, cute ka nung araw. Oh yeah! Nung baby pa, di ba? Kahit na mga pagkanda ng itsura natin ng baby tayo, maraming natutuwa. Ngayon, marami na naasar. But anyway, just imagine, lahat po tayo nagbabago. Hindi siya lagi 1 year old. Ngayon, 30 years old na siya. So, from being cute to ugliness, from being cute, nag-step siya, normal sa kanya, nangyakang lumago siya. Of course, pinalalaki yan ng magulang, hindi katulad ng dagul. See,
Nawala ng magulang si Dagod kaya hindi lumaki. But anyway, ito makikita nyo mga kapatid. See, hindi ho siya nanatili ng ganyan. Isang araw, naging 2 years old siya. Isang araw, nagpumasok na sa school. Ilang taong ka ba na grade 1? Natandaan mo ba? 10 years old. Alright. Natandaan ko nung araw na grade 1 po ako, 4 years old eh. But anyway. Tapos pre-promote ka agad ako sa grade 2. Tignan niyo po, pagka grade 1 siya, hindi siya tumagal sa grade 1. Naging grade 2, grade 3, grade 4. Ngayon may asawa na. Yeah. Milagro yun ba? Anyway. Yan ang mga himala sa buhay. But anyway. Pero makikita niyo mga kapatid, you see, hanggang ngayon, inevitable po yun eh. Bakit? Kasi tumatanda siya. Lumalago ka. Lumalaki ka. Hanggang sa isang araw, napahiwalay ka ngayon sa... Nung araw, karga-karga siya ng nanay niya. Nung one month siya, tuwan-tuwa yung nanay niya. 6 months, tuwan-tuwa pa, nilalaro. Pero isang araw, pahiwalay na siya. Habang lumalaki siya, hinahabol-habol na siya ng nanay niya. Ay, halika nga rito! Maya-maya, may pamalo na. Bumalik ka rito! Kasi lumalaki na eh. Hanggang sa ngayon, may sarili ka ng pamilya. Sa pamilya mo na ikaw, hiwalay na ka dahil sa magulang mo, di ba? See? Same thing in the life of the Christian. Kailan ho tayo napahiwalay sa mundo nung tayo naligtas? Pero habang lumalago tayo, hindi hanggang doon lang sa kaligtasan. Nasiseparate tayo sa mundo. That's right. Kasi nasiseparate tayo. Hindi mo na kinakailangan sabihin pa na, hintayin kong manabang sa akin ang sigarilyo na parang sili na ang lasa. Hindi, sarap ng Marlboro eh. Kaya huwag mo nang hintayin na parang maging sili ang lasa ng Philip Morris. Hindi mo na kinakailangan hintayin na parang maging lasa ng lason ang beer. Dati ng lason niya. Hindi mo na kinakailangan hintayin. But as you grow, brother, as you feed yourself with the Word of God, then you're growing in Christ because you're feeding the inward man. And then habang pinifeed mo yung inward man, nag-grow ka ngayon, and then marami ka na ngayon may iwanan. Mapapahiwalay ka sa mundo, mapapahiwalay ka sa bisyo, mapapahiwalay ka sa paborito mo, mapapahiwalay ka sa mga laro mo, mapapahiwalay ka sa mga bagay na malayo, available sa Panginoon, at mapapalapit ka ngayon sa Panginoon. It is inevitable. I mean, separation will become a natural thing when you grow spiritually. When the inward man grows, then separation will become a natural thing. You see, kung paano naging natural thing, kapag isang bata ay lumalaki, napapahiwalay sa kanyang magulang, sa elementary, napalayo-layo na, high school, grabe na, college, matigas ng ulo, nag-asawa, totally hiwalay na. Sapat yun ang katuruan ng Bible. Same thing mga kapatid, napapahiwalay tayo sa mundo, sapagkat lumalago tayo spiritually. Now, ito ang rason ng maraming tao. Sabi ng maraming Kristiyano, ang hirap maging Kristiyano. Alam niyo kung bakit? Makinig kayo mabuti. Alright? Makinig kayo. Gising muna, gising. Alright? Huwag na huwag niyo imimiss to. Kaya nagiging mahirap ang buhay ng Kristiyano kasi bumabalik ka sa mundo. Hindi, Pastor. Hindi man bumalik yung katawan mo, pero yung isip mo ang unang bumabalik. Alright, let's go back to my illustration. Anong pinakamahirap sa baby? Pagka yung baby na lumalaki, at lumaki na, naging ganap na 30 years old na, ano ang pinakamahirap sa kanya? Hindi ba yung bumalik sa sinapupunan ng nanay niya? Now think about this, si Brother Marshall. Isipin nyo kanya na ganyan kalaki. Sabi niya, Nay, pwede bang ibalik mo na lamang kung sinapupunan ko? Nandun yung desire na yun na nga lang maging mamas. Which is imagine si Brother Marshall, sa gandang lalaki niya, pag ganun gano'n niya sa nanay niya. Nay, natangiya ko panload. Alam niyo ba, yung mga hindi lumalaking gano'n, ang tawag niya sa Pilipinas, budoy. Ang ibig sabihin, hindi nag-grow.
makagawa ng sarili niya. Lagi na lamang, Nay, imagine, hindi ko hindi. 30 anyos, humihingi pa ng pang-loan. Sana ng 10 piso na humihingi sa kanyang nanay. Kung ang nanay niya ngayon ay 50 years old, ilang taon na kayo nanay mo? 53, just imagine. 53. Yung 30 years old, humihingi ng pera sa 53. Ang ibig ko sabihin, nakakatawa yun mga kapatid. Parang hindi kayo natatawa, parang humihingi pa kayo. Yan ang totoo yun eh. Nakakatawa yun. Nakakahiya yun. Pero bakit nangyayari yun? Sapagkat ang isang Kristiyano ay nagiging budoy. Hindi lumalago. Hindi nag-grow. That's why we need to grow. And listen to me, if you grow, then separation is not a problem. Separation is not a problem. Think about that. Okay? Number 2. Let's go back to the book of 2 Peter. Are you learning? Amen. All right. So, makikita nyo, it is an inward growth and separation will become a natural thing. Then, number 2, it is also a directed growth. Directed growth. Why it is a directed growth? Because it is a growing, a continuing with a direction. Now, notice what the Bible says here in verse number 18. All right? I want to give you the Word of God. See, I'm not giving you my opinion. I'm giving you the Word of God. Let's grow in the Word of God. Notice what the Bible says here. But grow where? In grace. All right? Now, remember, that's the basic thing. That is our salvation. And in the knowledge of our Lord Jesus Christ. So there is a direction. You see, in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Of course, that is always through the Word of God. You see, that's why, in the first place, ang sabi natin kanina sa 1 Peter chapter 2, verse number 2, binasa natin, as a newborn babe, desire the what? The what? Pure Word of God. You see? Why? Because you need to grow. You need to grow. And in order for us to grow, we need the Word of God. Now, what is the direction here? Now, sabi ng Biblia, dito sa paglago na ito, meron tayong direction. Ano po yun? In the knowledge, sa kaalaman, tungkol sa Panginoong Jesucristo. Through the Word of God. We need to know more about the Lord Jesus Christ. Brethren, alam niyo kung bakit minsan tayo po ang napipraise, tayo ang natataas? Because we do not know the Lord Jesus Christ. Huh? Little we know about Him. Kunti lang. You see, kaya nga mas marami, alam niyo, to be honest with you, sa amin, simbahan namin, pagka may kumakanta, bagamat maganda yung kinakanta, ayoko ng pronoun eh. Gusto ko yung personal, yung personal na noun. Ayoko nung sasabihin lang ng yes, him, ganon. Gusto ko yung pangalan mismo ng Panginoong Jesucristo mababanggit. You see? Because kinakailangan natin mag-grow sa pangalan ng Panginoong Jesucristo in the knowledge of the Lord Jesus Christ. We need to know Him more. Because you cannot serve, you cannot love the Lord Jesus Christ if you don't know Him. That's right. Then how can you serve Him if you don't love Him? See? In order for you to love Him, you've got to know Him. And how would you know Him? Kinakailangan makita mo salita ng Diyos. You've got to desire. I want to know. You see, alam niyo minsan, bakit marami dito mga tinatawag na mga gadget boys and gadget people? Gusto niyo mga Facebook. Kasi gusto niyo magkakilala. Pero nakakalungkot dito mga kapatid. Maraming mga Kristiyano na mas humahanga sila sa mga preachers kaysa Panginoong Jesucristo, sapat mas kilala nila yung preachers kaysa Panginoong Jesucristo. You see? Kaya nga sabi ni Peter, ini-encourage sila ni Peter na mamatay kayo para sa Panginoon. Magpatuloy kayo para sa Panginoon. Hindi kayo makakapagpatuloy kung hindi nyo kilala kung yung dahilan ng pagpapatuloy ninyo. Bakit ako magpapatuloy sa Panginoon? Sino ba si Kristo? Di ba? Sino ba ang Panginoong Jesucristo? Kinakailangan makilala mo siya ng lubusan. So, mayroong direction.
ang direction niyan ay ang Panginoong Kristo. And that will bring me to the third, alright? That will bring me to the third point. Now, what is now the third point? The third point is this: the goal of growth. Yung pinakang dulo ng pagpaglago, pinakang purpose. Now, the goal of that is, sabi ng Biblia, to Him be what? Glory. Come on now. You know the to Him be what? Glory, both what? Now and forever. Amen. Ibig sabihin, we must give Him the honor. You see, the glory. I mean, lahat ng kapurihan nasa Panginoon. Now, eto yun. Alright? Marami tayong alam tungkol sa Panginoon. Pero saan napupunta? Minsan, mga kapatid, napupunta sa yabang. Napupunta sa pride, you know. Minsan gusto nating kunin. I remember, maraming mga Kristiyano na nakapag-win sila ng kaluluwa. At alam niyo, pag nawin nila yung kaluluwa, pag nawin nila yung kaibigan nila, they're very proud. Para bang kanya na. Okay, ako lang mo may karapatan dito kay Marshall kasi ako nakapag-win ito. Ha? Yeah. So, ang tanong ko ngayon is, na kanino yung honor? Alam niyo kung saan tayo kung saan tayo dadalhin ng ating paglago? Sa pagpapakumbaba. See? Doon dadalhin tayo. Bakit? Sapagat matututunan natin na ibinibigay natin lahat sa Panginoon ng glory. Kung tayo man ay lumalago, mga kapatid, ang purpose ng ating paglago, hindi para maging independent tayo, na malayo tayo sa Panginoon, but to get more closer to God. You see, yun ang pinaka-purpose. Bakit? Para mag-glorify natin siya. Listen to me. Kapag ang tao'y nabubuhay sa kanyang sarili, sasabihin mo na, well, tingnan mo ako, ha? Kita mo naman ako. Marami akong alam sa Bible, ha? Kita mo naman ako. Marami akong nawinas. Alam mo, hindi ako katulad ng mga ibang Kristiyano dyan. Now, where's now the glory? Now, listen to me. Don't miss this. Okay? I want everybody to get this. When you do that, if you're growing and you're not giving the honor and the glory to God, then you are limiting yourself of God. And once you limit yourself of God, that will lead you to idolatry. What does it mean? Sapagkat pag iniwanan mo ang Diyos, okay, limitado ka na lang. Kukunti na lang alam mo sa Diyos eh. Nasa iyo na lahat. Ngayon, magkakaroon ka na ngayon ng ibang source sa buhay mo. You will become now dependent to yourself and not on God anymore. See, bakit? Kukunti na lang ang Diyos sa buhay mo. Maaaring dependent ka na ngayon sa pera, dependent ka na ngayon sa edukasyon mo, dependent ka na ngayon sa kung ano natapos mo, dependent ka na ngayon sa anumang kinikita mo. You see, no wonder kung bakit marami mga Kristiyano na nandito sila noong isang taon pero wala na sila ngayon. No wonder kung bakit hindi tumatagal yung ibang Kristiyano. Nakakatan lamang ng ilang linggo, ilang buwan, para bang ang Christianity good for 3 years lang. Para bang ang Christianity is good for 6 months lang. Or 1 year. Then after that, wala na yung Christianity. Bakit hindi nagpapatuloy? Kasi hindi na ibibigay ang glory sa Panginoon. You know what? The best thing in your life as a Christian is to always give the glory, the honor, and praises to God. To Him belongs. Sa Kanya yan. Hindi yan sa atin. Hindi tayo nilikha rito para magtaas ng tainga at ng kilay. Sabihin natin, ako si Kat. Si Katsupoy. Hindi yun. Hindi yun ang trabaho natin na tayo maalwanan, maging convenient eh. Ano man ang buhay, kung saan man tayo pupunta, tayo may magpapatuloy, ano man ang gawin ng Panginoon sa ating buhay, so be it. So be it. Why? Because glory, praises, and honor belongs to Him. Amen. Naalala niyo kay Lazarus, nung si Lazarus namatay? Kung dyan sa buhay niya yan, kung sa buhay niya yan, dyan siya masaya ang Panginoon, malulwalhati ang Panginoon. Sabi, alright, so be it. Ano man mangyari sa buhay natin, maaaring masakit man sa buhay natin, pero kung malulwalhati ang Panginoon dyan, so be it. Bahagi yan ng paglago, mga kapatid. Huwag niyong kakalimutan. As you grow,
there is always what we call a growing pain. Growing pain. Habang, yung iba sa inyo rito, siguro, familiar kayo sa bodybuilding, nagpapalaki kayo ng muscle, nag-workout kayo. Pagka gusto mo magkaroon ng dibdib, magkaroon mo ng braso, so maglilift ka ng weight. Pag nag-lift ng weight, hindi easy. Mas madaling mag-lift ng ng kutsara, tsaka tinidor, tsaka tinapay Pero yung bakal, itataas mo. Mahirap. Pagkatapos yan, sakit ang muscle mo. Or sasabihin mo, ayoko nang umulit. Pero pag nakita mo sa salamin mo, pasang manalamin ka, wow, at least gumaganda ang katawan ko kahit di mo pagbago ang mukha. At least may mapapagmalaki ka. Pero ang sinasabi ko sa inyo mga kapatid, sa paglago, there's always pain. Huwag kayong matakot sa ganyan mga bagay mga kapatid. Basta't ibibigay lamang natin ang glory sa Panginoon. Amen. Pero kung sa atin ibibigay, kung kukunin lahat na natin ang glory na yan, isang araw mapapansin mo, mawawala ka na. Palayo ka na. Akala mo gumagawa ka. Akala mo nagsusoul winning ka. Akala mo nagpipreach ka. Akala mo may hawak ang Bible. Akala mo puro akala mo lang yan. Pero hindi mo pala, sapagkat sa iyo napupunta lahat ng glory, malayo ka na sa Panginoon. Nagiging idolatrous ka na, and then nakakakuha ka na ngayon ng another source. So hindi na ngayon. Kaya makikita niyo maraming mga tao na may mga iba't ibang sources. Yung mga pinagkukunan ng kanilang mga pangailangan, hindi na sila tumatawag sa Panginoon. Nawawala na sila. Nananabang na sila sa Panginoon. Alam niyo ngayon sa mga anak ng mga mayaman, bakit baliwala sa kanilang pagpunta sa church? May iba na silang sources And back in the old time, mga kapatid, yan ang problema ng mga Israelites. The first time na pumasok sila sa Promised Land, anong problema nila? Sabi ng Panginoon sa kanila, sabi ni Joshua sa kanila, nakapasok kayo sa isang city na hindi naman kayo gumawa. May bahay kayo na hindi naman kayo gumawa. May pagkain kayo na hindi naman kayo nagluto. Spoil. See? Nagkakaroon ng ibang source, mga kapatid. Now, what I'm trying to tell you, brother, pagka sinamap natin to, anong panlaban natin? Paano tayo magpapatuloy? Huwag niyong iisipin na, well, tinanggap po ng Panginoon, I'm saved! I'm fine! Para bang nakasakay ka na lamang sa escalator or doon sa ramp na yun na kahit hindi ka humahakbang, dinadala ka na lang. See? Alam niyo, may mga Kristiyano gustong lumago na hindi nila ayaw nilang umakbang. Again, sinasabi ko sa inyo kanina mga kapatid, not until you make your first step or one step, you will never go forward. Pagka hindi kayo nagdagdag, walang mag-increase. That's why, kinakailan idagdag nyo ito. Kaya kinakailan idagdag ito sapagkat alam ni Peter na merong temptation. Alam ni Peter na merong persecution. Alam ni Peter na bigat ang kalaban. Kapatid, nauunawaan niyo po ba? Malapit na po akong matapos. Gising na kayo. Suot niyo ng mga sapatos niyo. Alright? Now, alam niyo po ba kung bakit marami mga Kristiyano? Eto, bilangin niyo ngayon yung attendance niyo ngayong winter camp na ito. Bilangin niyo. Tingnan niyo uli kung yung sa susunod, maliban na lang sa uuwi na for good. Pero yung mga nandito, tingnan niyo ngayon kung sino ang babalik next year. Now, it's time na i-monitor natin, kapatid. Tingnan natin. Ano kayong nadagdag sa atin? Alam niyo ba kung bakit may winter camp? Hindi para magpalipas lamang kayo sa inyong holiday. At hindi kayo dinala rito para, wow, to meet somebody. Amen. Praise. Ito pagsasama ng mga anak ng Diyos. Hallelujah. Hindi dito more emotional. Think about the Word of God that you are getting from His hand. Think about the challenging messages that you will be hearing. And that will help you to grow. Amen. And as you grow, brethren, separation will become a natural thing, and that's gonna be your problem anymore. Eh, iba sabi na, ayoko, mahirap maging Kristiyano. Kaya ayoko maging Kristiyano. Kaya mahirap bumabalik ka sa mundo Kung mahirap sa isang bata bumalik sa sinapupunan ng kanyang ina, mahirap din sa isang Kristiyano na bumalik sa mundo. Bakit? You don't fit to the world anymore.
That's right. Yung laki na yan ni Marshall is not fit to his mother's womb anymore. Itong buhay natin na ito ngayon, malaki na tayo, matagal na tayo naging Kristiyano, anak na tayo ng Diyos. Ha? We are not fit to the world anymore. Kaya mahirap. Ang mahirap yung bumalik. Mas madali yung magpatuloy. Right. See, we need the instruction, brother, kung paano binigay ng Panginoon doon sa Mount Sinai, yung Ten Commandments, para lang mag-survive yung mga Israelites habang naglalakad sila patungo doon sa Promised Land. You see, ganun din binigay sa atin ang Word of God na ito para magpatuloy tayo, continuing into a new city. That's what the Bible says in the book of Hebrews. See, we have a new city that is waiting for us. Brethren, it's not time to stop. Hindi panahon ito para hindi panahon ito para tumigil. At tignan na lang natin kung sino, ay, mabuti ka pa. Pag nagkumusta, kumusta ka? Eto, ala, minamalas-malas ang buhay. Tapos ikaw, kumusta ka? Alam mo, nagtuturo na ako sa Sunday school, mabuti ka pa. See? Makikita niyo mga kapatid, yung isa lumago, yung isa hindi lumago. Anong pagkakaiba nun? Yung isa humakbang, yung isa nanatili. Yung isa, nagkaroon siya ng desire, salita ng Diyos. By the way, hindi sinabi dito mga kapatid, sinabi niya, alam niyo, kung si David tatanungin ninyo, ipapakilala sa inyo ni David kung gaano kaganda salita ng Diyos. Pero dito kay Peter, sa panahon na katulad nito, huwag mo nang hintayin na ang salita ng Diyos ay parang honey sa dila mo. Tamis. No. Sa gitna ng persecution, ang salita ng Diyos hindi masarap. But you have to desire it. You have to put something in it para lalo pang sumarap. Panahon na parang gusto mo nang bitawan, panahon na parang ayoko na, parang grabe na, gumagawa na nga ako ng matino. Ginaganito pa ako. The more na kailangan mong dagdagan pa, add to your faith what? Bang! Add to your bang! Another one, bang! Hanggang sa makikita mo, I survive. Ano kailangan lamang mga kapatid? Grow. You've got to grow. Got to grow. Huwag mong sabihin ngayon na, well, siguro ito na yung huling winter camp ko. Ang pinakamaganda, kahit na, you know, alam niyo ba mga kapatid, ito yung napakahalaga. May mga pagkakataon sa buhay natin na pagka palagi na natin ginagawa, nagsasawaan tayo. Kaya sinasabi ko sa inyo kanina dyan it's a command to desire. Whether you like it or not, or if it doesn't taste good, at least desire. Desire. If it is not attractive anymore, then desire. Desire. Pag hindi mo na, pag mukhang matabang na, then desire pa rin, nasayang mo pa rin. Para kang sino bang nagkagusto sa antibiotic, mga kapatid? Kaya yung antibiotic ngayon, para sa mga bata, pinapalasahan na ng grapes, kung ano na lang nilalagay ng matamis, para lang ma-take ng mga bata. Pero pag nandito na, lalabas na talagang totoong taste, ng bata, niloloko ng magulang yung bata. Matamis yan. Tignan mo, di ba? Bakit nandito yung aftertaste See? Pero mga kapatid, huwag na natin hintayin na ang salita ng Diyos tatamis muli. Pero pinakamahalaga dito, desire. 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 Why? Because I need to grow. I need to grow. I need to grow. Why do I need to grow? I need to continue. Tandaan niyo ito, hindi ka magpapatuloy kung hindi ka lalago. Hindi ka lalago kung hindi lalayo mo sarili mo sa salita ng Diyos. Yan, inuulit ko sa pinaalala ko sa inyo kanina. Kung nag-pay attention kayo sa message nyo ngayon, meron kayong mananatili sa puso at isipan ninyo at pagka may nanatili, yun ang pabalik-balik dyan. Bakit pabalik-balik kung sino yung kagalit natin? Kasi yung laging nasa attention natin Nasa mind natin Kahit bakit pabalik-balik sa isip natin kung sino yung mahal natin? Kasi yung doon yung attention natin See, yun ang nagbigay may ginawang impact yun sa buhay natin.
Kung ang message na ito ngayong gabi, nagkaroon ng impact sa buhay mo that you need to grow. Brother, there's nothing deep about this message. It's a very simple message. This is a very basic thing sa buhay natin. Just grow. Just grow. And remember this, when you grow, separation is not a problem. Amen. Separation is not a problem. Wag mo munang sikapin, Kaya nga yung iba sasabihin natin, bakit matagal ng Kristiyano yan? Bakit ganyan pa yung gumanapit? Ay, matagal ng Kristiyano yan. Bakit ganyan pa ugali niyan? Matagal na yung Kristiyano yan. Bakit siyang ganyan ang buhok niyan? Buti nga may buhok eh. Ay, Kristiyano yan ba? Ganun lagi napupunan natin. Panlabas. Pero mga kapatid, tandaan natin, tignan natin kung anong nasa loob niya. At tignan natin kung lumalago yung nasa loob niya. Then let's deal the man, the inward man. Deal with the inward man. Ganun ang gawin natin, kapatid. Tignan natin. Ano mang sabihin natin? Well, bakit parang wala yata nangyayari sa buhay ko? Matagal na ako nagbabasa ng Bible. Kasi, magaling ka lang bumasa. Magaling kang bumasa eh. Maliwanag pa mata mo eh. Pero ang tanong ko, yung binabasa mo kaya ay na-feed yung inward man. Pag na-feed yun, kapatid, yung panlabas, lahat ng pinasok mo sa loob. Alam mo, pagka kumakain tayo physically, bakit nagkakaroon tayo ng gano'n? Lumalaki tayo, naapektuhan yung skin natin pagka kumakain tayo ng mga kinakain natin, sapagkat pumapasok yung kinain natin. Kung ano yung natutunaw natin doon na pumupunta sa blood vessels natin, yun ang pumupunta sa balat natin, ibig sabihin, yun ang napapakinabangan natin at pumupunta na distribute sa lahat ng mga blood vessels natin. Ganun din sa ating spiritual na buhay. Pagka nung ninanamnam natin, talagang inuunawa natin ang mabuti. Kapatid, yun ang pakikinabangan natin sa buhay natin bilang sa Kristyano. Kaya ngayong gabi, I don't know kung saan kayong bahagi ng buhay nyo, sa pera ng Panginoon, sa pamagitan ng mensaheng ito. But my prayer is this: I want everyone to grow. My prayer to God is, God help us to grow. Useless yung pag-awit natin. Ngayon, makikita nyo, maraming Kristiyano umaawit ng malakas. Bukas, mahina na. Matalisod lang ng konti, bang! Bagsak na, ayaw na bumangon. Nakakita na ba kayo ng Kristiyano bumagsak na ayaw na bumangon? Pero nakakita na ba kayo ng bata na bumagsak, na bumabangon kagad? Yung baby. Buti pa yung baby. Sabog na yung uso, bumabangon pa. Pero yung Kristiyano, bumagsak lang ng konti, ayaw na bumalik. Praise God! You know what? You need to grow. You need to grow. Tumayo po tayo lahat. Nagilang Diyos, salamat po sa inyong salita. Pagpalain niyo po ang inyong salita sa buhay ninyo mga anak. We need to grow, oh God. Download our hearts tonight. Alam niyo po kung saan bahagi ng buhay namin kailangan namin ng mensaheng ito. At alam niyo po ang purpose kung bakit po ito ang binalak po ng mensahe ngayon. At alam ko po, this is your message, oh God, this is not my message. Now I beg you to please speak to the hearts of your people. Your heads are bowed, your eyes are closed. God is speaking to your hearts tonight. Kinakausap kayo ng Panginoon sa pamagitan ng mensaheng yan. Lumapit po tayo dito sa harapan. Kausapin natin ng Panginoon. Tulad tayo lumapit sa Panginoon. Sige. Amen. God knows our hearts tonight. God knows our condition tonight. We must grow. Growing is very important.
Dakilan namin Diyos, maraming salamat po sa salita niyo na nahayag ngayon. Salamat sa lingkod niyo ginamit, higit sa lahat sa inyong salita na namusap sa bawat puso ng anak niyo. Pagpalain niyo po ang camp nito. Patuloy po kayong mangusap sa aming buhay. Kahit po namin ang inyong kalooban. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you. Go back to your place. All the people said, Amen. Amen.